higala. Welcome to another episode of Kultura o Kinaadman, where we explore the vibrant traditions and artistry of the Filipino people. Take you on our journeys sa atong rich indigenous crafts, from sculpture to wood carving, pottery, o coconut shell art. Nindot kayo ni nga trip bay! Let's not keep our viewers waiting. Unsa pa may atong hulaton, let's go to our first field reporter Ara, who is with a local sculpture in San Francisco. Maayong udto mga kakultura. I'm here in Santa Cruz, where indigenous artists uses stone and wood to tell stories through sculpture. So ana sa ako ang kiliran, ang usa ka local person nga atong interviewon karon. May buntag gani mo diha, ma'am. Ako si Jonami G. Desero, kanang usa ka trabahante ni mong skulptura. Ang mga materials na gamit ani kay semento. Then pa imo na siya ihulmahon para mahimong ani kay indot mo kanya magamit ni siya sa inyong balay. Pwede niyo ibutang sa inyo ang kanang gawa sa inyong tiris, pang disenyo lang gid. Og kani man basin ganahan mo ani. Pwede na siya mabutang sa inyong mga playground ug naway mga bakanting lote sa inyong gawa sa inyong balay. Pwede niyo magamit tambayan sa inyong pamilya. No, grabe ka inspiring no, gikan sa ilang ritual ug kasaysayan. Ang tanan nilang mga gihimo nga mga produkto aduna gayoy sugilanon. These are not just decorations, these are living symbols for their heritage. Maurag ka to mga higala, so now let's proceed to another products, which is ang wood carving na ibalita nila ni Samantha Ripaso. Hello mga kakultura! We are here in Sitio Nico, ang carving capital sa San Francisco. So naa sa atong kiliran ang tag-iya ning maong wood carving nga si Miss Styling Gapo. Ug karon atoa siyang interviewon ug giunsa pagmugna ang maong wood carving. Kani mga produkto nga ginama kini sa mga klase-klaseng kahoy sama sa tugas, langka. For example, kaning lechon tray, magamit kani siya kanang mga natay mga okasyon, bisag unsang klaseng okasyon. Kani siya kanang panglusok, kanang maglusok mog saging sa inyo, kani mo ning magamit. Nya kani siya mga bowl o inani kay pwede ninyo siya butangan og mga klase-klaseng mga sudan pod para sa pang adlaw-adlaw ninyong kuan trabahon sa balay. So salamat ma'am no sa imong paghatag na idea sa atong mga mananaw karon adlaw. So karon ang kanil sa di ay lechon tray. Isa ka famous na klase sa wood carving, special sa ako ang mga Cebuano. Kay we are known for best lechon. So salamat kayo sa paggahin og panahon ug oras sa imong hatag namo og kana idea ug unsa gani ang magamit nato aning wood carving. And now we are done sa wood carving ug aron ana pa may daghang mahibaw-an o makatunan sa nagkadaday iyang produkto sa indigenous craft ihatag ta mo ni Justin. Good day mga Sophie! Did you know that even coconut shells can become a masterpieces? So karon, ato interviewon si Miss Mizaila para sa iya nabuhat nga produkto. Azong buntag sa tanan. So ang ako ang produkto nga nabuhat pinaagi sa coconut shells kay kining pangkaut sa likod. Kay sa inyo makita kaning mga naa diri nga murag tinidor, mauni siya ang coconut shells. So kini makatabang jud ni siya pagkaut sa likod kay dili man maabot. So ang coconut shells kay gibuhak o gipurman siya murag tinidor. So maoro to, salamat. Okay, ato na bati si Miss Mizaila no kung unsa ang function or ang iya nabuhat nga produkto. Maayong buntag mga higala, sa inyong nakita sa akong kiliran, adunay usa ka local person nga naghimo og bukag nga ang iyang gigamit na materialis is mao kini ang kawayan. So ang example nga produkto sa nga nahimo ana is ang kaning bukag, nito o uban pang mga produkto sama sa basket. Kung sa kaning nasa ko ang riyo, kawayan gihapon na mga materialis ang gibuhat ani. Example kaning chandelier. So kani siya is gamit gid kaayo ni siya no kung example etong ikuan sa atong panimalay. So kung may umaabot nga kanang mga trahedya sama sa linog, so dili gayud kini siya unsa kay kung matagak man galing dili na gid siya maguba, no? Magpabilin na gihapon siya nga chandelier. So maura
Salamat mga higala. Mayong udto mga kakultura ani kita karon diri sa Barangay Sunog ug naa kita interviewon nga usa ka manghimuay sa mga patiri nga produkto. Ma'am, unsa imong kastorya about sa imong gibuhat nga patiri, ma'am? So kaning inyong nakita, usa ni siya ka example sa patiri. Ang gigamit ani nga produkto is clay. Magamit ni siya nga produkto ha para sa idisenyo sa inyo. Pwede ni siya imbakan og tubig o kanang butngan sa inyong mga tanong. Grabe no ang ka-creative sa mga tao bisag unsa na lang imahinasyon nga ilang mabuhat ila dayon ihimo og kanang bisag unsa na lang nga produkto. So maura to tanan, back to studio. Today, we've seen how indigenous crafts reflect identity, faith, and everyday life. From hands to heritage, every piece is a reminder of our people's brilliance. In this modern world, let's support and preserve these traditions. Kay kung wala na ni, kinsa pa man ang mupaambit sa ilang mga sugilanon sa umaabot. Sa atong kultura na ang atong kaisog, garbo ug kalipay. Promote, protect, preserve. This has been Kultura ug Kinaadman.